Magandang gabi, ako si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, PBBM nagpatawag na ng special session ng Kongreso. Senador Ping Lacson may bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo pumalag sa umano'y di otorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Exclusive, Herbosa out, dating Yusek Maria Rosario Vergere, posibleng pumalit bilang DOH Secretary. Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay sa waste dumping sa opisina ng ahensya sa Davao City. May-ari ng sasakyang nagtambak ng basura, inasukan na. Wag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasa dapat ito ng Kongreso sa June 17 para ito sa pagpasa ng priority bills gaya ng assistance para sa mga guro't mag-aaral sa pribadong edukasyon, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at iba pang mga panukala para sa social protection at pagbibigay ng assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at kontrobersyal na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na-confirm sa hanay ng militar at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi naaksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo. Nakatakdang magsimula ng alas 9 ng umaga sa Miyerkules ang special session. Marami raw posibleng mangyari sa ipinatawag na special session ni PBBM. Bukod sa pagtalakay sa mga nabinbing panukala, nakalinya rin daw ang posibleng opisyal na paghalal kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Narito ang politiko update ng ating kasamang si Dexter Ganibe. Tsak na ang 13 na senador na dadalo sa pinatawag na special session sa Miyerkules. Kasunod ito ng naging pahayag ni Senador Joel Villanueva nitong weekend. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kaya kahit maulit ang nangyari noong June 1 hanggang June 3 na sesyon ng Senado na no-show ang Cayetano Black, tiwala si Senador Erwin Tulfo na uusad ang special session dahil may 13 senador ang inaasahang nasa plenaryo sa Miyerkules. Pero wait, there's more. Sabi kasi ni Tulfo, may mga kinausap at nakamiting na siya sa panig ng minorya. Pero may mga nakausap po. Yan po ba sir yung isang babae, isang lalaki po? Opo, isang babae, isang lalaki. Opo. Bukod sa mga nakahilerang panukalang batas na kailangan nilang maipasa, isa raw sa inaasahang mangyayari ay ang opisyal ng paghalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Umaasa si Senator Erwin na mahimasmasan ng ilan sa mga nasa minorya para suportahan ang liderato ni ngayoy Acting Senate President Win Gatchalian. Hirit naman ni Senador Ping Lacson ngayong magkaka-special session na Delulu no more. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatchalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Balak daw kausapin na si Cayetano
bago pa magsesyon kaugnay ng hawak nilang numero. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ng gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate majority sakaling may dirty tricks o manong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, naway seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante. Hinihikayat naman ni Acting Senate President Win Gatchalian na dumalo sa special session ang lahat ng mga senador, hindi lang ang mayorya. Hindi dapat mahantong sa pagtakas sa pananagutan ng anumang pagbabago sa liderato ng Senado. Yan ho ang babala ng Makabayan Bloc kasunod ng pagpapatawag ni PBBM ng special session ng Kongreso sa June 17. Ayon sa grupo, mukhang mas nakatuon daw ang special session sa pag-aayos ng alitan sa liderato ng Senado kaysa sa mga nakabimbing panukalang batas. Dapat mabantayan daw ng publiko ang mga magiging hakbang sa Senado para masigurong hindi makalusot ang mga mambabatas na nadadawit sa flood control scandal. Nagbabala rin ang Makabayan Bloc sa posibleng pag-usad ng anilay watered down na anti-political dynasty bill dahil panukala raw ito para gawing lehitimo ang mga dinastiya. Pumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di-otorisadong abiso ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig. Or destabilization, malinaw po sa sikat ng araw, nasisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman dyan. Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggitin na kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan. Lagi na sikat na ang pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pag kaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. No? Ako pupusta talaga ko na may mawawala na naman ng mga senador dyan ang mga kaalyado nila, kasama nila dyan na wala dyan sa flood control na nung una ay nabanggit. Hindi raw kikilalanin ni Acting Senate President Win Gatchalian ang anumang pagdinig o investigasyon kung hindi ito ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo. Walaan niyang otoridad o legal standing anumang aksyon sa labas ng komite ni Tulfo. Gate ni Gatchalian, mabigat na usapin ang paglantad sa isyu ng korupsyon, kaya dapat gawin ito sa proper, legitimate at duly constituted forum. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani na siyang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Bukod sa pagkain, kasama niyang namahagi ng cash assistance ang PCSO at DSWD para sa mahigit 400 benepisyaryo. May 20 million peso Social Civic Project Fund din para sa bayan ng Glan at Starlink unit para sa mas mabilis na komunikasyon. 2 patient transport vehicles din ang itinurn over sa Sarangani Provincial Hospital. 14 na LGU ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis na ang procurement ng relief goods at recovery intervention sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, epektibo na rin ang price freeze sa mga basic commodity. Sa datos ng NDRRMC, 65 na ang bilang ng mga namatay, habang higit 700,000 ang mga individual naman ang apektado. Tuloy-tuloy ang medical mission sa Glan, Sarangani matapos ang malakas na lindol. Ilang hospital tent ang itinayo sa bayan. Narito ang politiko update ni Pierre Pastor.
Nasa Glan, Sarangani na ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para tumulong sa medical teams na naroon na sa lugar. Dala nito ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na magbibigay ng libu-libong litro ng malinis na tubig para sa mga residente doon. Bitbit din ng PEMAT ang mga gamot laban sa diarrhea na karaniwang sakit sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Mula sa DOH Cotabato Regional Medical Center ang mga espesyalista na nagtayo ng tent hospitals doon. 2 surgeon, 2 obstetrician-gynecologist, 2 emergency medical specialist, 2 anesthesiologist, 2 pediatrician at 1 internist na susuportahan naman ng 17 na nurse, 2 komadrona, 2 radiation technologist, 1 medical technologist, 1 physical therapist at 1 mental health specialist. May pinadala ring biomedical at electrical engineer at mga administrative staff. Agad namang inilagak sa tent hospital ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital. Tinatayang 41 patients ang unang batch. Kumpleto ang pasilidad ng tent hospital. May operating rooms, delivery room, triage area, x-ray at ultrasound, mobile clinic, observation ward at resuscitation ward. Target ng CRMC PEMAT na masuri ang mga pasyenteng pwede nang ma-discharge para hindi na sila kailangan pang ilipat sa malalayong ospital. Kasama rin ang mental at psychosocial services sa tent hospital para sa mga nakararanas ng trauma at anxiety na epekto ng lindol. Nauna na rito, may PEMAT ding ipinadala sa Balut Island na isang GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ipinag-utos ni PBBM na agad magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol, lalo sa mga mahirap maabot na lugar. Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Isang linggo matapos ang pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita ng Ateneo de Manila University at kasabay ng paghingi nito ng paumanhin ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang politiko update ni Laika Cuevas. Kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Quimpo bilang bahagi ng hakbang tungo sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang mga umiiral na sistema at proseso ng sports program. Sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University, ibinigay ang pinakabagong pahayag kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Roberto Bobiap at emosyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads. Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng 2 student athlete bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya. Kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. Ayon pa sa pamunuan, kinakailangan ng masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila poprotektahan ang sinuman kung mapatutunayang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media. We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour. Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Rene at Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang 2 linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginiit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunayang pagkukulang ng universidad. Nilinaw din ni Father Bobby na ang mga athletic director at coach lamang ang may sabpina at hindi kabilang ang student athletes o players.
Kasalukuyang nakaburol sa loob ng Ateneo Campus ang labi ni Divine Adili. Bukas ito para sa mga nais na magbigay galang, pero para sa mga media, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng camera at anumang pagkuha ng larawan o video sa loob ng chapel. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Sinisilip na ng PNP-CIDG ang posibleng kaso ng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo. Ayon sa mga otoridad, gumugulong pa ang investigasyon batay sa mga pahayag ng teammates ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panig naman ng Interior Government, magkakasaraw sila ng fact-finding exercise para malaman ng katotohanan sa nangyaring trahedya. Una nang pinabulaanan ng Aurora Police na may pabigat sa paa ng mga yumaong basketball players nang malunod sa Aurora. Pinaiimbestigahan na ni Senador Bongo sa Senate Sports Committee ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Go na dahil mahalaga ang team building activities sa sports development, dapat lang na may sapat na safety standards at emergency response mechanism ang mga student athlete. Bukod sa resolusyon, naghain din ng panukalang batas si Go na layong protektahan ang kapakanan ng mga atletang mag-aaral. Nitong weekend, personal na nakiramay si Go sa pamilya ni Baterbonia. Exclusive. Erbosa out, dating USEC Maria Rosario Vergere posibleng pumalit bilang DOH Secretary. At wag na raw 16 bilang ng Senate votes para ma-convict si VP Sara, pinabago ng House Prosecutors. Susunod yan sa Politico Nightly. Tila di na safe si Health Secretary Ted Erbosa. Ayon sa 3 informant ng Billionaire News Channel, posibleng palitan na si Erbosa ni dating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dekada nang nanilbihan si Vergere sa DOH at naging OIC ng ahensya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration mula July 2022 hanggang June ng 2023. Siya rin ang naging boses ng DOH sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo si Erbosa, kabilang ang umano'y bid rigging sa procurement ng mobile primary care facilities na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at ang umano'y state-funded junket niya sa Geneva, Switzerland. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pangingialam ng magkapatid na sina Senador Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT-1 Extension Project sa Cavite. Sa programang executive session ng DZRH, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais ng mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas, kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain. Kasi may alignment na yan from Sukat. Oo. Doon tinigil nila. Pero diretso to na loob ng Cavite, di ba? Sa C5, kung saan may lupa sila. Oo. Bakit naman idadaan pa C5? Di ba? Mas important. We're looking at all the exchange of communications. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar sa usapin. Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Yan ay matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapon ng basura, pero waste collection point umano ang harap ng opisina, batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ng DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyang nagtapon ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng 2 katao. Natanggap na ng Senado ang pre-trial brief ng House Prosecution Team kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. Dumulog mismo sa tanggapan ng Senate Secretary si House Secretary General Shelley Garafil para ihain ito.
Laman ng pre-trial brief ang summary ng mga testigo, ebidensya at mga panukalang modifications sa trial. Nakapaghain na rin ang kampo ni VP Sara ng pre-trial briefing sa panguna naman ni Attorney Michael Powa. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug, kasado pa rin sa July 6 ang trial ng bise. July 6 pa rin ang trial? Yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial proper. On schedule? Yeah, on schedule. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro raw ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luistro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan. Naisumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Huwebes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Iginiit ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ang desisyon ng Senate Impeachment Court na gawing closed door ang pre-trial conference ay para padaliin ang proseso at hindi magtago ng anumang impormasyon sa publiko. Paliwanag ni Luistro, aabutin kasi ito ng ilang araw dahil dito tutukuyin ng prosekusyon at ng depensa ang mga ebidensya at iba pang procedural matters bago ang trial proper. Lalabas din naman aniya sa paglilitis ang mapapag-usapan sa pre-trial kaya makakasunod sa usapin ng publiko. Suportado raw ng prosecution team na buksan ang conference pero sumusunod lang sila sa direktiba ng impeachment court. Gaganapin ang pre-trial sa Huwebes, June 18 habang ang actual trial naman sa July 6. Tukoy na ng NBI ang isang grupo na naglunsad ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve. Iisang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkaka-deface ng ilang government websites. We've identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila. Sir, yung po bang taong ito, siya po ang lahat ng gumawa dun sa tatlo pong magkakaiba. By identification kami na magkakaiba. But we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao. Miyerkules, June 10 nang i-deface ng nagpakilalang hacktivist group na Nullsec Philippines ang Senate website. Nag-iwan pa ito ng mensahe tungkol sa anilay personal na interes ng mga namumuno, political dynasty at korupsyon na sumisira umano sa kinabukasan ng bansa.
Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng Kamara ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente. The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga ang ginagawa namin, hindi hiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala akong nakuhang sensitive data. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinamamadali na ni Senador Kiko Pangilinan ang pagpasa sa panukalang anti-scalping sa gitna ng mahal na bentahan umano ng BTS tickets. Giit ni Pangilinan, marami silang natatanggap na reklamo na hindi raw makaka-attend ang fans dahil sa ticket scalping. Batay sa social media post ng Philo Ormis, umaabot umano sa 30,000 hanggang 90,000 pesos ang bentahan ng ticket para sa arirang concert next year. Ang original price dapat nasa 7,500 hanggang 25,000 pesos lang. Sa ilalim ng panukala ni Pangilinan, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong ng 3 taon ang parusa sa mga scalper. Naghain ng cease and desist order si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo, kundi sa buhay ng tao. One step closer na raw ang Makati City para maging drug-free. Pagbibida ni Mayor Nancy Binay, declared na kasing drug-cleared ang Barangay Guadalupe Viejo na siyang kukumpleto sa 23 barangays. Itinuturing aniya itong achievement at salamin ng hangarin nila na mapanatiling ligtas at nabibigyan ng kalinga ang Makatizens. Nagsalita na si Attorney Jess Falsis matapos siyang patawan ng 1-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abogasya. Nag-ugat ng parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falsis sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Giit ni Falsis, tinatanggap niyang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang no one is above the law, dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falsis, kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple. Matapos ang halos 1 taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyong pisong kontrata sa exclusive Politico Update ni Josh Malimban. Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos 1 taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Discaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang 9 na Discaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022.
Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basehan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Lilipad patungong Russia si PBBM mula June 17 hanggang 19 para sa isang historic working visit. Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Ipinatawag din ng PNP CIDG si Coach Tab Baldwin pero bigo siyang sumipot sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez lang ang dumalo sa pagdinig. Mag-i-issue ang CIDG ng panibagong subpoena at posibleng maharap sa contempt charges ang mga hindi muling sisipot. Last week, the events unfolded mostly was a fault-finding exercise. Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin man namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, sino nag-order, lahat yun kung kanila. Bigo ring humarap si Baldwin sa Labor Department na sumusuri sa kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, humiling daw ang kampo ni Baldwin ng panahon para makapagpahinga umano. Binigyan ng dole si Baldwin ng hanggang June 25 para magpakita sa ahensya. Nilinaw ng abogado ng private resort sa Dipakulaw, Aurora na hindi ipinasara ng local government ang establishmento dahil sa pagkamatay ng 2 miyembro ng basketball team ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Raymond Martelino, inatasan lang umano ng LG yung resort na tuparin ang listahan ng safety requirements bago muling magbukas. Kabilang aniya sa mga requirement ang probisyon sa safety equipment, maintenance ng fully stocked first aid supply at certification ng mga lifeguards. Gayunman, sinabi ni Martelino na may kalabuan ng direktiba dahil hindi nakasaad kung anong safety equipment ang kailangan, pati na ang standards para sa medical supplies na dapat meron ng resort.
Sa ating pagbabalik, panoorin ang ilan sa ating political local stories. Tutok lang sa Politico Night. Sa ating politiko lokal, sa Taguig, nanawagan ang pamahalaang lungsod sa mga residente na makibahagi sa pagdiriwang ng National No Smoking Month at sa layuning maisulong ang isang mas malusog at smoke-free na komunidad. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, nananatiling malubhang banta sa kalusugan ang paggamit ng tobacco at nicotine products, kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga vape users sa bansa. Mahigpit na ipinatutupad ng Taguig ang mga smoke-free policies, kabilang ang pagtatakda ng mga designated smoking at vaping areas at pagpapataw ng multa o community service sa mga lalabag. Patuloy rin ang pagbibigay ng medical na suporta sa 31 health centers para sa mga nagnanais tumigil sa paninigarilyo o pagve-vape. Layunin ng inisyatibang ito na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa bawat Taguigenyo. Sa Valenzuela City, makulay at puno ng inspirasyon ng Pride Creatives and Entrepreneurship Fair 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagdiriwang ng Pride Month ng lungsod. Tampok sa aktibidad ang Pride Runway Fashion Show, Art Exhibition, Livelihood Fair at Bazaar na nagpakita ng talento, creativity at diskarte sa negosyo ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community at mga residente. Naging pagkakataon din ang pagdiriwang para bigyang pugay ang mga kwento ng pagpupursige, pagpapahayag ng sarili at pagpapalakas ng komunidad sa pamamagitan ng sining at pagnenegosyo. Sa Valenzuela City, ang Pride hindi lang pagdiriwang ng pagkakakilanlan kundi pagdiriwang din ng talento, kakayahan at mga pangarap. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 110 million pesos para sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng Kawasan Falls. Personal na inabot ni Governor Pambari 4 ang pondo kay Badian Mayor Jerome Librando, kasabay ng inspeksyon sa lugar para matukoy ang mga kailangang hakbang para sa rehabilitasyon. Gagamitin ang pondo para sa mga proyektong naglalayong ibalik ang natural na kagandahan ng talon, pagbutihin ang safety measures at palakasin ang kakayahan nito laban sa mga posibleng panganib sa hinaharap. Ayon kay Governor Baricuatro, hindi lamang turismo ang pinangangalagaan ng proyekto, kundi pati ang kabuhayan ng libo-libong residente at manggagawang umaasa sa mga bisitang dumarayo sa Kawasan Falls. Naasahang makatutulong ang rehabilitasyon sa pagpapalakas ng sustainable tourism at pagpapanatili ng isa sa pinakasikat na likas na yaman ng Cebu. Sa Northern Samar, sinimulan na ng pamahalang panlalawigan ang pamamahagi ng educational assistance para sa mga benepisyaryo ng Scholar ng Probinsya program. Aabot sa 375 na mag-aaral mula sa 8 bayan ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa unang araw ng distribusyon na ginanap sa Capitol Gym. Magpapatuloy naman ang payout para sa iba pang mga benepisyaryo mula sa natitirang mga bayan ng lalawigan hanggang June 25. Ayon kay Governor Harris Ongchuan, patuloy na pinalalawak ng lalawigan ang mga programang sumusuporta sa edukasyon ng mga Nortehanon. Layunin ng Scholar ng Probinsya program na matulungan ang mga mag-aaral na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Ginunita ng General Santos City ang ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito sa gitna ng pagbangon mula sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lungsod kamakailan. Sa halip na purong pagdiriwang, naging pagkakataon ang anibersaryo para gunitain ang katatagan at pagkakaisa ng mga residenteng patuloy na humaharap sa epekto ng sakuna. Ayon kay Mayor Lorely Pacquiao, hindi man naiwasan ng lindol na yanigin ang lungsod, hindi nito nabasag ang diwa ng mga taga-Jensan. Tinatayang mahigit 180,000 na pamilya ang naapektuhan ng sakuna
habang libo-libong bahay ang nasira at daan-daang residente ang nasugatan. Sa kabila nito, patuloy ang pagtutulungan ng mga komunidad sa relief at recovery efforts. Patunay na ang Gensan nananatiling shaken but unbroken. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico Night. Oras na para sa ating Politiho. Aba, sino itong politiko na umano'y naging sentro ng mga kwentuhan matapos maiugnay sa di umano'y kakaibang karanasan sa isang masahista habang nasa probinsya? Oy, ayon sa ating Polybird, isang massage therapist ang nagkwento na naging kliyente nito si Politiho na naka-check-in sa isang hotel. Personal umanong pinuntahan ng masahista ang kwarto ng politiko para sa isang regular na massage session. Pero ayon sa naglalabasang bulong-bulungan, aba, hindi raw doon natapos ang pagkikita ng dalawa. May mga nagkukwento kasing umano'y humirit pa ng karagdagang serbisyo ang mambabatas magkatapos ng masahe. Lalo pang uminit ang mga chismis nang may mga nagsabing nakatanggap daw ng malaking tip ang nasabing therapist matapos ang pagkikita. Naku, eto na ang clue. Si Politiho pwedeng hulaan sa bolang kristal. Sino yun? Makihula na kayo. Bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang proud dad moment ang ibinahagi ni boxing champ at dating Senador Manny Pacquiao matapos ikasal ang kanyang panganay na si Jimwell kay Carolina Pimentel, isang intimate guarding ceremony sa California. Sa kanyang mensahe para sa bagong mag-asawa, pinayuhan ni Pacquiao ang dalawa na panatilihing nasa sentro ng kanilang pagsasama ang Diyos upang maging matatag at matagumpay ang kanilang pag-aasawa. Ayon sa boxing icon, ang pagsaksi sa pagpapalitan ng panata ng mag-asawa, isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Kasama rin sa pagdiriwa ang kanilang anak na si Clara at mga malalapit na kapamilya at kaibigan. Samantala, parang hindi na kontento sa pagiging bisita si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon matapos makisaya sa fiesta ng Pleasant Village. Sa isang masayang pagdiriwang, achieve ang pagka-multitasker ni Mayor Rufy. Paano ba naman kasi bukod sa pagiging mayor, bisita, naging DJ rin ito. 2 kanta lang kanyang pinatugtog, baka mawalan pa raw ng trabaho ang totoong DJ. Di ba natapos doon ang kanyang partisipasyon dahil pinakatarit siya at nakisali pa sa tinikling na ikinatuwa ng mga residente. Mula sa pagiging panauhin hanggang pagiging entertainer, patunay si Mayor Rufy na minsan ang pinakamasayang bahagi ng fiesta ay ang pagiging all-around at all-present sa pakikisama sa mga tao. Very happy to celebrate si Mayor Cindy King Chan sa pagkapanalo ng New York Knicks. Bilang isang matagal ng tagahanga ng Knicks, nakiisang alkalde sa pagdiriwang ng pagwawakas sa mahigit 5 dekadang paghihintay ng franchise para sa isa pang NBA title. Mas naging espesyal pa ang tagumpay dahil kasama sa championship rooster ang Filipino-American guard na si Jordan Clarkson na nagbigay ng dagdag inspirasyon sa mga Pilipinong basketball fans. Para kay Mayor Cindy at kapwa Knicks supporters, patunay ang kampyonato na may gantimpala ang pananatiling tapat sa koponan sa kabila ng mahabang panahon ng paghihintay. Isang panalo hindi lang para sa Knicks kundi para rin sa mga fans na hindi sumuko sa paniniwala. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kujamat, hanggang bukas dito sa Politico Night.